Ang mahiwagang mga mata. Isang kwento ng pag-ibig, misteryo, at kapangyarihan. Sa likod ng mahiwagang mga mata ay nakatago ang isang lihim na magbabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para sa susunod na kabanata. Pakinggan mula umpisa hanggang dulo para sa buong karanasan ng kwento. Kabanata 2761 hanggang Kabanata 2770. Kabanata 2761. Sa sandaling iyon, nanginginig din si Chi Xiaofeng, at tuluyang namutla ang kanyang mukha. Maraming batang talento sa tabi niya ang tumingin sa kanya ng may ngisi. Hehe, hindi ko akalaing may ganito palang nakakatakot na makapangyarihang tao sa likod ni Han Ye. Sa lakas ng taong iyon, parang wala lang sa kanya ang wasakin ang pamilya Gong at ang pamilya Chi. Tama ka. Ngayon, tunay na tinamaan ng bakal na pader ang pamilya Gong at Chi. Susunod, sisingilin sila ni Han Ye, at tiyak na mabibigat ang kabayaran ng dalawang pamilya. Nang marinig ni Chi Xiaofeng ang mga salitang iyon, lalo pang namutla ang kanyang mukha, para bang nakita na niya ang tagpong ganap ng nawasak ang pamilya Chi. Kahit na ayaw ng mga batang talento sa Zuojo kay Ye Han, mas ayaw pa rin nila sa alyansa ng pamilya Gong at Chi, dahil malaking banta ito sa kaligtasan ng ibang pamilya. Kaya't kung buburahin ni Han Ye ang pamilya Gong at Chi, malaking ginhawa iyon sa kanila. Sa ganitong paraan, hindi na muling maaapi ng pamilya Gong ang ibang pamilya, at kapag nawasak ang mga Gong at Chi, ang lahat ng yamang pampagsasanay na hawak nila ay mapupunta sa bulsa ng iba. Susuko ba kayo, o hindi? Bigla, habang nanginginig ang buong mundo at nananatiling takot na takot ang mga malalakas ng pamilya Gong at Chi, isang hakbang ang ginawa ni Ye Han, at yumanig ang kawalan. Ang kanyang titig, tulad ng isang hari ng mga Diyos, ay tumuon sa mga pinuno ng pamilya Gong at Chi. Sa sandaling iyon, si Ye Han ay parang emperador ng mundong ito, may hawak ng kapalaran at kamatayan ng lahat ng nilalang. Nanginginig ang mga pinuno ng pamilya Gong at Chi, at labis silang nagdurusa. Sila ay mga marangal na pinuno ng pamilya, kailan pa sila napahiya ng isang batang siyam na tribulasyong kataas-taasan. Kung hindi lang dahil sa takot nila sa makapangyarihang taong nasa tabi ni Ye Han, matagal na sana nilang pinatay si Ye Han ng libu-libong ulit upang mapawi ang kanilang galit. Ginoong Han Ye, ang nangyari ngayon ay walang kinalaman sa pamilya Chi. Lubos na nalinlang ang pamilya Chi ng mga kasinungalingan ng pamilya Gong. Ano man ang gusto mong gawin, susunod kami. Kami rin ay ginamit lamang ng pamilya Gong. Sa oras na iyon, maririnig ang matuwid na tinig ni Chi Yuan sa bawat salita, na para bang siya ay niloko lamang ng pamilya Gong at wala siyang kasalanan. Nang makita ito ng mga tao ng Tiandijan, napanganga sila. Hindi nila akalaing si Chi Yuan, ang maringal na pinuno ng pamilya Chi, ay isang napakadesperadong duwag, itinulak ang lahat ng kasalanan sa pamilya Gong at nilinis ang kanyang pangalan sa harap ng lahat. Ngunit nang marinig ng mga miyembro ng pamilya Gong ang mga sinabi ni Chi Yuan, gusto na nila itong patayin sa galit. Subalit, sa ilalim ng bubong ng panganib, kailangang yumoko. Kahit pa kaiyahiya si Chi Yuan sa harap ng lahat, ayaw pa rin niyang mawasak ang kanyang pamilya. Chi Yuan? Ikaw? Halos sumabog sa galit ang pinuno ng pamilya Gong, ngunit hindi siya pinansin ni Chi Yuan, nakatayo siya sa ere na may malamig na ekspresyon. Tinitigan ni Ye Han si Chi Yuan na parang hari ng mga Diyos. Kahit siya ay siyam na tribulasyong kataas-taasan lamang, nakaramdam pa rin ng kaba si Chi Yuan, na isa ng makapangyarihang banal na emperador. Ginoong Han Ye, pakikalma po. Aalis na kami ng pamilya Chi. Ano man ang gusto mong gawin, susuportahan ka namin. Sabi ni Chi Yuan, handang umalis dahil natatakot siyang mapatay kung manatili pa. Hindi ko akalaing ganyan kakababa, Chi Yuan. Malamig na sabi ni Gongsho na walang awang nakatingin. Ang mukha ay wala ng halaga kung buhay ang kapalit, malamig namang sagot ni Yun mocking. Chi Yuan? Pinayagan ba kitang umalis? Biglang, nang paalis na sana si Chi Yuan kasama ang mga miyembro ng pamilya Chi, malamig na tinig ni Ye Han ang umalangaw-ngaw, parang nagyayelong hangin na bumalot sa buong paligid. Napatingala si Chi Yuan kay Ye Han, nanginginig. Chi Yuan, naaalala ko pa ang sinabi mo kanina. Kung gusto mo akong hulihin, hindi ako isang taong nagpapalampas, ibabalik ko sa'yo ang ginawa mo. Dahil gusto mong saktan ako, paano ko hahayaang makaalis ng buo ang pamilya Chi? Malamig na ngisi ni Ye Han. Nanigas ang mukha ni Chi Yuan. Ginoong Han Ye, ano po ba ang ibig ninyong sabihin? Malamig ang tinig ni Ye Han habang sinasabi, kung gusto ng pamilya Chi na patuloy na mabuhay dito sa lupa ng Zuojo, maaari naman, ngunit kailangang may kapalit. Mag-alay kayo ng isang bagay na karapat-dapat kapalit ng inyong kaligtasan. Wow! Nagulat ang lahat.
Alam nilang imposible nang makaalis ang pamilya Chi nang hindi nasasaktan. Hehe, mukhang kung walang alay na makakakilos sa puso niya, tuluyang mawawasak ang pamilya Chi, malumanay na sabi ni Yun mocking. Bagaman sang-ayon siya sa ginawa ni Chi Yuan para mabuhay, hindi pa rin niya ito iginagalang. Nang marinig ito, nanigas ang mukha ni Gangshu. Siya ba ay may karapatang magkomento sa taong kayang magpasya ng buhay at kamatayan ng pamilya Chi sa isang salita? Kabanata 2762. Ginoong Hanye, handa ang pamilya Chi na ayalay ang 12 banal na lotes bilang kabayaran, at umaasa akong palalayain mo kami. Mariing sabi ni Chi Yuan habang pinipigil ang galit. 12 banal na lotes. Hindi sapat. Malamig na tugon ni Yehan. Ang 12 banal na lotes ay walang iba kundi mga banal na lotes lamang. Nais siyang patayin ng pamilya Chi, ngunit gusto nilang ipagpalit ang mga iyon kapalit ng kaligtasan ng kanilang pamilya. Maaaring kayanin ng mga lotes ang isang hampas ng isang banal na emperador, ngunit kumpara sa buhay ng napakaraming nilalang ng pamilya Chi, wala itong halaga. Ang 12 banal na lotes, handa nang gastusin ng pamilya Chi ang lahat, pero hindi man lang ito pinapansin ni Hanye. Hey! Kung gusto kang patayin ng isang tao tapos ay mag-aalok ng kayamanan kapalit ng kanyang buhay, tatanggapin mo ba? Kung gusto talagang mabuhay ng pamilya Chi, kailangan nilang magbayad ng malaki. Hindi kayang patahimikin ng 12 banal na lotes ang galit ng binatang iyon. Nang marinig ito ng mga tao, nanginginig ang kanilang mga puso. Sa sandaling iyon, ang binatang nakatayo sa kawalan, na tumitingin pababa sa pinuno ng pamilya Chi, ay tila isang Diyos. Ilang makapangyarihang tao na ba ang nakita sa mundong ito, ngunit ang binatang ito ay nakatindig sa ere ng walang bakas ng takot. Noon, inisip ng lahat na siya ay isang baliw, arrogant at walang takot. Ngunit ngayong tinitingnan nila, walang kapangyarihang makapagluhod sa kanya. Kahit siya'y pinagtatawanan bilang walang dala, kaya niyang wasakin ang lahat sa isang espada. Bahagyang dumilim ang mukha ng pinuno ng pamilya Chi, ngunit sa malamig na titig ng binatang tila Diyos, alam niyang kung gusto niyang makaligtas, kailangan niyang magbigay ng sobra. Sa sandaling iyon, labis na kinamuhian ni Chi Yuan ang pinuno ng pamilya Gong. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana nasangkot ang pamilya Chi sa ganitong kapahamakan. Chi Yuan, mahalaga ang oras ko. Kung hindi ka makapagpapasya ngayon, huwag mo akong sisihin sa mangyayari. Biglang tumitig si Yehan na parang Diyos sa mga malalakas ng pamilya Chi. Ang titig na iyon ay malamig at walang habag, sapat upang iparamdam na sa isang iglap lang ng kanyang kamay, mawawala ang lahat ng miyembro ng pamilya Chi. Kahit labis silang napahiya, walang isa mang naglakas loob na tumingin sa kanya. Sa harap ng lahat, nanginginig ang puso ni Chi Yuan. Ginoong Hanye, bukod sa 12 banal na lotes, mayroon ding Luo Liuguang ang pamilya Chi, kaya manang kayang kontrolin ang 5 elemento. Isa itong walang kapantay na kayamanan. Sana ay ikasyahan ninyo ito. Hindi sapat, malamig na sagot ni Yehan. Mukhang wala kang malasakit sa buhay ng pamilya Chi. Kung ganun, ako na lang ang gagawa ng pasya para sa inyong lahat. Niloloko niya ang pamilya Chi, pero sino bang may kasalanan kundi sila rin? Hehe. Sabi ko na nga ba? Kung walang mabigat na kabayaran, hindi mapapawi ang galit ng binatang iyon. Ni ang 12 banal na lotes at Luo Liuguang ay hindi sapat. Malaki talaga ang gusto niya. Malalim na buntong hininga ni Gangshu Wuking, nananatiling walang emosyon ang mukha. Mahinang sabi ni Yun mocking, kung ikaw ang gustong patayin, gagawin mo rin iyon. Ang mahina ay kinakain ng malakas, iyan ang batas ng mundo. Kung walang mga tagapagtanggol si Hanye, baka siya na ngayon ang bihag ng mga Gong at Chi, at pinagpapasahan ng pagpapahirap. Ginoong Hanye, sandali lamang. Habang nanginginig ang puso ni Chi Yuan sa takot sa mga makapangyarihang taong nasa likuran ni Yehan, dali-dali siyang nagsalita, kung hindi kayo nasiyahan sa 12 banal na lotes at Luo Liuguang, ang pamilya Chi ay handang mag-alay ng isang bato ng yin-yang at 5 ugat ng espiritu. Sana ay patawarin ninyo na ang pamilya Chi. Pagkasabi nito, tuluyang yumuko si Chi Yuan, bagaman dumudugo ang kanyang puso. Hindi kasing yaman ng pamilya Gong ang pamilya Chi, at ang mga kayamanang ito ay sukdulan na para sa kanila. Kung hindi pa rin masiyahan si Yehan, wala na silang maibibigay pa. Ginoo. Nang makita si Chi Yuan na yumuko sa harap ni Yehan, namula ang mga mata ng lahat ng mandirigma ng pamilya Chi. Ang kahihiyan ay parang apoy na umakyat sa kanilang dibdib. Labis na nagulat ang lahat ng naroroon. Si Chi Yuan, pinuno ng pamilya Chi, isang banal na emperador ng daan, ay yumuko sa isang siyam na tribulasyong kataas-taasan. Ang balitang ito ay yayanig sa buong Suaozhou, at pati mga makapangyarihang pamilya sa ibang mga estado ay manganginig sa takot.
Marunong yumuko at tumindig, si Chi Yuan ay tunay na may katalinuhan, puna ni Yun mocking, ngunit si Gangshu ay tulala, may halong gulat at pagkalito sa mga mata. Sapat na. Sa ilalim ng mga titig ng buong mundo, malamig na binigkas ni Yehan ang dalawang salitang iyon, at para kay Chi Yuan, parang tinig iyon ng kaligtasan. Tandaan mo, bukas pupunta ako sa inyong pamilya Chi. Kung hindi ninyo naihanda ang mga ito, wala akong pagdadalawang isip na paligan sa dugo ang buong pamilya Chi. Ginoong Hanye, makakaasa kayo. Ako, si Chi Yuan, ay hindi umaatres sa aking salita. Mabilis na umalis si Chi Yuan kasama ang mga mandirigma ng pamilya Chi. Hindi nag-aalala si Yehan, alam niyang kung gusto ng pamilya Chi na manatiling buhay sa Zuaozhou, wala silang pagpipilian kundi ito pa rin ang kanilang pangako sa kanya. Kabanata 2763. Ngayon, kayo naman ang susunod. Sa dapit hapon, tumingin si Yehan sa mga malalakas na mandirigma ng pamilyang Gong, at dahil dito ay nanginig sila sa takot. Kitang-kita nila kung paanong pinilit ni Yehan ang pamilyang Chi kanina. Malaki na ang isinakripisyo ng Chi family para mapatahimik ang galit ng binata, pero paano naman sila, ang pamilyang Gong? Nang bumaling si Yehan sa kanila, lahat ng mga mata sa langit at lupa ay nakatuon sa kanya, walang kurap. Ano kaya ang gagawin ni Yehan sa pamilyang Gong? Ano ang gusto mong mangyari? Tanong ng patriarch ng pamilyang Gong na may pangit na ekspresyon. Yumuko na ang pamilyang Chi, at alam niyang hindi rin makakaiwas ang pamilya nila sa gutom na lobo sa harap nila. Narito ako para kunin ang bangkay ng inyong banal na emperador ng palasyo. Tatanggapin niyo ba o hindi? Isang hakbang ang ginawa ni Yehan sa himpapawid, at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mundo, kasabay ng dumadagandong niyang lakas. Isusuko namin. Bagaman labis na napahiya, napilitan ang patriarch ng pamilyang Gong na yumuko. Kahit ang kanilang ninuno ay malubhang nasugatan sa isang iglap ng espada, paano pa sila makalalaban? Wala silang magawa kundi ang yumuko sa kahihiyan, umaasang may iligtas pa rin nila ang libo-libong taon ng pundasyon ng kanilang pamilya. Naramdaman ng lahat ng miyembro ng pamilyang Gong ang sukdulang kahihiyan. Muling namangha ang buong mundo, isang tao lang ang nakapagpayuko sa dalawang dakilang pamilya. Tunay na himala. Magaling. Ayokong lipulin kayong lahat, kaya sabihin mo, ano ang handang gawin ng pamilyang Gong para mapawi ang galit ko. Tumayo si Yehan sa himpapawid, malamig ang titig habang nakatingin pababa sa patriarch ng pamilyang Gong. Ang pamilyang Gong ay handang isuko ang bangkay ng banal na emperador, maghandog ng 8 espiritual na ugat, at isang dawpil. Naway patawarin mo na ang aming pamilya. Dahan-dahang yumuko rin ang patriarch sa harap ni Yehan. Mahigpit niyang pinisil ang kanyang kamao, nangangitim ang mukha sa galit, ngunit wala siyang magawa kundi yumuko. Ito lamang ang tanging paraan upang mailigtas ang kanilang pamilya. Maging ang pamilyang Gong ay yumuko rin. Iba't ibang emosyon ang naramdaman ng mga tao. Ang isa sa pinakamarangal na pamilya sa buong Zuaozhou, ngayon lamang sa kasaysayan nila na yumuko sa ibang tao. Sa kabisera ng kaharian, lahat ng mata ay nakatingin kina Yehan at sa kanyang mga kasamahan na umalis ng tahanan ng pamilyang Gong na parang mga hari. At sa likod nila, ang mga makapangyarihang tao ng pamilyang Gong ay buong paggalang na naghatid sa kanila. Halos mabulag ang mga tao sa tanawin. Alam ng lahat na nang pumunta si Yehan sa pamilyang Gong, kinuha niya ang bangkay ng banal na emperador, ang 8 espiritual na ugat, at ang dawpil, at wala ni isa sa pamilyang Gong ang nang-ahas lumaban. Sa halip buong paggalang nilang inihatid sina Yehan palabas ng syudad. Diyos ko, hindi ako nagkakamali ng nakita. Hindi ka nagkamali, walang nagkamali sa nakita. Ganap nang sumuko ang pamilyang Gong, at nasa likod ni Hanye ang 7 banal na emperador, isa pa rito ay nasa antas ng banal na gulong. Sa ganitong lakas, maliban na lamang kung magkaisa ang 12 dakilang pamilya ng Zuaozhou, walang sino man ang makakalaban sa kanya. Tama, si Hanye ay yamurak sa 2 dakilang pamilya. Kung hindi mo siya mapalulugod, baka sunugin niya ang buong angkan mo. Pagkatapos ng araw na ito, si Hanye ay tiyak na magiging pinakakatakutang nilalang sa lahat ng marangal na pamilya ng Zuaozhou, isang bawal banggay na pangalan. Hindi lang sa Zuaozhou. Kapag kumalat ang balita, kahit ang mga karatig na estado tulad ng Qingzhou, Luzhou, Jingzhou, at Wuji Prefecture ay ituturing siyang isang ipinagbabawal na kaaway. Dapat ganito ang isang tunay na lalaki, mag-isa ngunit kayang yamurak sa lahat ng pamilya ng Zuaozhou. Ang lakas ni Hanye ay hindi dapat maliitin. Ang kapangyarihang nasa likod niya ay mas matindi pa kaysa sa pamilya kong yon sa Shenzhou. Sabi ni Yun mocking, at may kislap ng paghanga sa kanyang mga mata. Sa narinig ni Gangshu Wuking, nanlamig ang kanyang mukha at sumilay sa kanyang mga mata ang pagsisisi.
Sa labas ng kabisera, pinanood ng patriarch ng pamilyang Gong at ng lahat ng malalakas nilang mandirigma ang paglayo ni Yehan. Ngunit pagkatalikod nito, bigla silang nagdilim ang mga mata. Sa tindi ng galit, sinuntok ng patriarch ang isang bundok at yumanig ang lupa. Walang hiya. Sigaw ng patriarch, galit na galit. Ngunit sa harap ng makapangyarihang Yehan, wala silang magawa kundi tiisin ang lahat ng kahihiyan. Patriarch, darating ang araw na mababawi natin ang lahat ng ninakaw niya sa atin. Ang mga mata ng mga mandirigma ng pamilyang Gong ay parang mga espada, naglalagablab sa galit. Ang kahihiyan ngayon ay hindi nila malilimutan. Ngunit posible pa bang maghiganti? Namuti ang mukha ng patriarch. Sa likod ni Yehan ay may mga puwersang nagdudulot ng kawalang pag-asa, at sa kakayahan niyang lumaban, baka sa loob lamang ng ilang taon ay siya na ang nakatindig sa tuktok ng lahat. Ang paghihiganti ng pamilyang Gong, isa sa 10,000 pagkakataon lamang ang tsansa. Bumalik na tayo. Ang lahat ng nangyari ngayon ay itatago natin magpakailanman. Walang sino man sa pamilyang Gong ang pwedeng magbanggit ng kahit isang salita tungkol dito. Kabanata 2764. Ang 8 espiritual na ugat ng pamilyang Gong, isang dawpil, at ang katawan ng banal na emperador, sa pagkakataong ito, talagang damyugo ng husto ang pamilyang Gong. Sa himpapawid, tinakpan ni Yeqing ang kanyang bibig at bahagyang ngumiti. Gustong-gusto niyang makita ang kayabangan at kapangyarihan ni Yehan, ang anyo niyang nakakatakot na nagbibigay ng takot at paggalang sa buong mundo. Ngumiti si Yehan at sinabing, sa una, gusto ko lang kunin ang katawan ng banal na emperador, pero ang mga pamilyang Gong at Qi ay hindi marunong makibagay. Kung ayaw nilang pakinggan, sino pa ba ang dapat maparusahan kung hindi sila? Pero hindi dapat sosobra, kung tuluyang lipulin ang mga pamilyang Gong at Qi, baka katakutin na sila ng lahat ng dakilang pamilya sa Suaozhou. Malaki ang posibilidad na magsanib puwersa ang mga iyon, at malaking gulo iyon para sa atin. Tahimik na tumango si Yeqing. Tama lang ang magpakita ng lakas, pero hanggat maaari, iwasan ang patayan. Ang mga pamilyang Gong at Qi ay 3,000 taon nang itinatag sa Suaozhou, kung bibilangin ang lahat ng tuwirang at dituwirang inapo, tiyak na aabot sa 10,000, bukod pa sa mga mandirigmang kanilang sinanay. Kung lilipulin talaga ang dalawang pamilyang ito, aabot sa 100,000 buhay ang mawawala. Para sa mga tao ng Suaozhou, nakakatakot na bilang iyon. Sabi ni Yeqing, hindi rin masama ang dawpil. Kung ipainom mo ito sa isang mandirigmang nasa antas ng banal na emperador ng santuwaryo, malaki ang tsansang umakyat siya sa antas ng banal na emperador. At ang natitirang 8 espiritual na ugat, malaking tulong iyon bilang mga yaman para sa pagsasanay ng Tianlong. Ang kulang ngayon sa Tianlong ay mga likas na yaman para sa paglinang, kaya't napakahalaga talaga ng 8 espiritual na ugat. Ngumiti si Yehan at sinabi, nakolekta na natin ang tubo mula sa pamilyang Gong. Ang pamilyang Qi naman ang susunod, may 5 pa silang espiritual na ugat. Pagkatapos nating maayos ang katawan ng banal na emperador, maghanap muna tayo ng lugar na matutuluyan, tapos bukas pupunta tayo sa bahay ng Qi. Pagkatapos nyon, pansamantalang nanirahan sina Yehan at ang kanyang mga kasama sa isang lungsod. Ngunit habang papaalis sila sa kabisera ng pamilyang Gong, mabilis na kumalat ang balita sa buong Suaozhou, at maging sa mga karatig na lupaing nakapaligid dito. Sa loob lamang ng ilang oras, napuno ng takot ang buong Suaozhou, nagimbal ang mga pinuno ng lahat ng dakilang pamilya. Sa araw na iyon, tuluyang sumikat ang pangalan ni Han Ye sa buong Suaozhou, naging isa siyang bawal banggain sa talaan ng mga makapangyarihang pamilya. Gayunman, walang pakialam si Yehan sa kaguluhan sa Suaozhou. Matapos niyang makuha ang katawan ng banal na emperador, gusto niyang malaman kung ano pa ang silbi nito bukod sa paghahanda para sa muling pagkabuhay ni G. Madman. Suzuko, pwede ka nang magsabi ngayon, hindi ka na nagtatago, hindi ba? Pumasok si Yehan sa mundong daw at sinimulan ang pakikipag-usap kay Suzuko. Hehe, talagang malupit ka. Sigurado akong halos masukan na sa dugo ang dalawang dakilang pamilya. Natatawang sabi ni Suzuko, bago siya naging seryoso. Nakita ko na ang katawan ng banal na emperador, mas mahusay pa ito kaysa sa inaasahan ko. Sayang lang, mga bulag talaga ang mga iyon, ipinag-auction pa ang katawan ng isang nilalang mula sa banal na gulong ng emperador. Ano? Katawan ng banal na gulong. Nanlaki ang mga mata ni Yehan, nanindig ang balahibo niya. Iyon ay katawan ng isang napakalakas na nilalang sa mundong ito. Sabi ni Suzuko, tama. Isa iyong katawan ng isang mandirigma sa antas ng banal na gulong ng emperador. Ang ganitong uri ng nilalang ay nakatawid sa batas ng langit at sa siklo ng muling pagsilang. Kahit patay na, nananatili pa rin sa katawan niya ang batas, ang daan ng langit, at ang binhi ng daan ng muling pagsilang.
Kapag ginamit mo ito sa tulong ng isang espesyal na formasayon, maipapagana mo ang mga daan sa loob ng katawan niya, at malaking tulong ito sa'yo. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Yehan na hindi pa rin ganap na nauunawaan. Bata, ang isang daan ay naglalaman ng 10,000 batas. Kapag na-activate mo ang mga daan ng batas sa loob ng katawan ng banal na gulong ng emperador, magkakaroon na ng binhi ng mga batas sa iyong mundo ng Xuanman. Kapag kumalat iyon, hindi lang basta makakatawid ka sa immortal na antas, maaari ka ring makarating sa banal na emperador ng santuwaryo o banal na emperador ng daan. Sa narinig, labis ang pagkabigla at kasiyahan ni Yehan, halos hindi siya makapaniwala. Ngunit muling nagsalita si Suzaku, pero huwag kang magbunyi agad. Kahit maipagana mo ang mga daan ng katawan ng banal na gulong ng emperador, kailangan mo pa rin ng napakalaking bilang ng mga batong espiritual bilang pundasyon. Kung wala iyon, hindi kakalat ang mga batas sa bawat sulok ng iyong mundo. Malupit ang kailangan mong konsumo. Walang pag-aalinlangan si Yehan. Walang problema, kahit gaano karaming espiritual na bato ang kailangan. Matatag ang tingin ni Yehan. Kapag may mga batas ng daan sa mundo ng Dao, nangangahulugan itong mayroon na itong mga alituntunin. Ang isang daan ay naglalaman ng lahat ng batas, anumang pag-akyat sa antas ay magiging madali. Para sa Tianlong, ito ang pinakamahalagang hakbang. May milyon-milyong disipulo ang Tianlong, at hindi kayang bantayan ni Yehan ang pagsasanay ng bawat isa. Hindi rin pwedeng lahat ay palaging lumabas ng mundo para lang mag-breakthrough. Sobrang abala iyon. Kapag may batas ng daan na sa mundo ng Xuanman, maaari nang mag-breakthrough ang mga disipulo sa loob mismo ng mundo, basta may sapat na likas na yaman. Malulutas nito ang isang malaking problema ni Yehan. Kadalasan, nasa bingit na ng breakthrough ang mga disipulo, ngunit dahil kulang sa mga batas at daan sa loob ng Xuanman, napipilitin silang pigilan ang sarili at hintayin si Yehan upang dalhin sila sa labas, sayang sa oras at yaman. Ngunit kapag may daan na ang mundo, magbabago ang lahat. Sabi ni Suzaku, bagamat napakaraming espiritual na ugat ang kailangan, napakalaki ng pakinabang nito sa iyong Tianlong. Kapag mas malakas ang puwersang nasa likod mo, mas may laban ka sa mundong ito. Malapit na ang labanan ng apat na lahi, at bawat paghahanda ay mahalaga. Ang lahing Yaosheng at si Yehan ay mayroon ng matibay na alyansa. Kung mas lumalakas ang Tianlong, mas makikinabang ang Yaosheng. Kaya't buong puso si Suzaku sa pagtulong kay Yehan. Sa narinig, malalim na huminga si Yehan at nagsabing, Suzaku, nakuha na natin ang katawan ng banal na emperador, at mayroon tayong 8 espiritual na ugat mula sa pamilyang Gang. Sa bagay na ito, maaari ba itong magkaroon ng epekto? Kabanata 2765. Wala itong malaking epekto, sabi ni Suzaku, hindi ko kayang garantyahan kung katawan lang ng mas mababa sa antas ng Emperor Shenglan, pero ang katawang ito ay lumampas na sa Dao at napatunayan na ang muling pagkakatawang tao noong nabubuhay pa. Kahit muling mabuhay ang iyong ama at sakupin ang katawang ito sa hinaharap, hindi bababa sa makakamtan niya ang kapangyarihan ng antas ng banal na emperador. Tumango si Yehan, at mula rin sa bibig ni Suzaku, nalaman niya ang pangalan ng formasyong itatatag. Libo-libong Dao Formation. Ang formasyong ito ay gumagamit ng katawan ng Holy Wheel Emperor bilang mata ng formasayon, at ang mga ugat ng espiritu bilang pundasyon, upang buhayin at ilabas ang Daoismo sa katawan ng Holy Wheel Emperor, at ikalat ito sa buong mundo ng Xuanman. Sa kakayahan ni Yehan, syempre hindi niya magagawa ang ganitong kalaking formasayon na seiseklo sa buong mundo. Tanging isang napakalakas na nilalang tulad ni Suzaku lang ang makakagawa ng ganitong libu-libong Dao Formation. Pero hinayaan ni Yehan si Suzaku na gawin ang lahat ng ito, dahil ang pagkakaroon ng Daoismo sa mundo ng tao ay napakahalaga para sa Tianlong. Lumipas ang 1 araw, 5 araw, 10 araw, 1 buwan. Sa panahong ito, kahit sino sa mundo ng tao ay makikita ang isang banal na ibon na nababalutan ng banal na apoy sa kalangitan, naglalakbay sa bawat sulok ng mundo. At ang makulay na banal na ibong ito na nababalutan ng banal na apoy ay walang iba kundi si Suzaku, na inaayos ang buong libu-libong Dao Formation. Ang mga ugat ng espiritu na kailangan para sa ganitong napakalaking formasayon ay napakarami, 12 ugat ng espiritu ang nagamit. Ang 8 ugat ng espiritu mula sa angkan ng Gang ay hindi sapat, kaya kumuha pa si Yehan ng 4 na ugat ng espiritu, at dito na itayo ang libu-libong Dao Formation. Sa sandaling matagumpay na naitatag ang Myriad Dao Formation, naramdaman ng lahat sa buong mundo ng Xuanman na iba na ang mundong kanilang ginagalawan. Bagaman dati ay may espiritual na enerhiya at tila puno ng sigla, wala itong Daoismo, isang hindi kumpletong mundo. Ngayon, unti-unting nagiging ganap ang mundo ng tao. Napakalakas ng kapangyarihan ng batas, hindi, may anyo ng Dao.
Tinitigan ni banal na Haring Xingli ang langit nang nakalagay ang mga kamay sa likod. Bilang isang banal na hari, madali niyang naramdaman ang pagbabago sa mundo. Mukhang nakakuha ang batang iyon ng pambihirang pagkakataon. Sabi ni Qin Wu daw habang nakatingala sa langit, hawak ang kamay ni Wan Qiroxi, puno ng kasiyahan sa mukha. Sa mansyon ni Ye, nakangiti si Yehan habang nakatayo sa harap ng mga mataas na opisyal ng Tianlong tulad ni na Shang Moxi, Abi Heavenly King, at iba pang general ng 8 makalangit na hari. Ipaabot ninyo, ang Tianlong ay magpapalakas ng kakayahan sa lahat ng aspeto. Gamitin ang lahat ng mapagkukunan, huwag magtipid. Sa narinig na ito, napuno ng galit ang mga mukha ng mga opisyal ng Tianlong. Sa tulong ng libu-libong Dao Formation, maaari na silang makatawid sa antas ng hindi masisirang realm, maging mga semi-sage, banal na hari, at maging mga banal na emperador. Matapos maitatag ang Formasayon, hindi na nagtagal si Yehan sa mundo ng Xuanman, dahil ang mga nakatataas sa Tianlong na ang baalang mga siwa sa lahat. Sa pagkakataong ito, maging sina Ye Qing at Ye Chenny ay iniwan ni Yehan sa mundo ng Xuanman upang magsanay. Sa tulong ng Formasayon at ng kakaibang agwat ng oras sa Xuanman World, mas mapapabilis ang pagsulong ni Ye Qing at Ye Chenny. Ang dakilang Formasayon ng libu-libong Dao, na tinatawag ding dakilang Formasayon ng pandaraya sa langit, ay tumatago sa mga lihim ng kalangitan. Kung ang mundo ng Xuanman ay hindi pa ganap na nakabuo ng sariling mundo at hindi pa humihiwalay sa panlabas na daigdig, hindi madaling gawin ang Formasyong ito. Pero kahit ganoon, ang 12 ugat ng espiritu ay maaari lamang magpanatili ng operasyon ng Formasayon sa loob ng 50 taon. Pagkatapos nito, hihinto ito sa paggana maliban na lang kung may maidaragdag na panibagong ugat ng espiritu. 50 taon batay sa agwat ng oras sa mundo ng tao, ay katumbas lamang ng mahigit 200 araw sa panlabas na mundo, halos 7 buwan. Ibig sabihin, pagkalipas ng 7 buwan sa labas, hihinto ang operasyon ng Formasayon maliban na lang kung muling lalagyan ito ng mga bagong ugat ng espiritu. 50 taon, sapat na iyon. Kumislap ang mga mata ni Yehan. Sa loob ng 50 taon, tiyak na marami ng malalakas na mandirigma ang lilito sa mundo ng Xuanman. Gagawin din nila ang lahat upang makakuha ng higit pang mga ugat ng espiritu. Ngunit may isip din na ang libu-libong Dao Formation ay sobrang malakas gumamit ng espiritual na lakas. Kahit para sa isang malaking pamilya tulad ng Gong, ang 12 ugat ng espiritu ay sapat na para magamit sa pagsasanay ng daan-daang taon, o halos 1,000 taon. Pero sa loob lamang ng 50 taon ng Formasayon, maubos na ito. Pagkatapos maisaayos ang Formasayon, mag-isang nagtungo si Yehan sa pamilya Qi. Sa angkang Qi, may 5 pa siyang ugat ng espiritu, 12 banal na lotes, luo liuguang, at mga bato ng yin at yang na hindi pa niya nakukuha. Sa ngayon, ang mga ugat ng espiritu ang pinakakailangan ni Yehan, at interesado rin siya sa bato ng yin-yang dahil tulad ng bato ng ginto, naglalaman ito ng makapangyarihang lakas. Ang pamilya Qi ay nasa Qishan City ng Zhuozhou. Ngunit ngayon, tila mas masigla kaysa dati ang Qishan City. Bagaman ipinagbabawal ang paglipad dito, hindi nagatubili si Yehan. Kabanata 2766. Narinig mo ba? Maraming maharlikang pamilya sa Zhuozhou ang pumunta sa pamilya Qi. Oo, pati ang mga taga-Gang ay dumating din. Narinig ko na si Hanye ay pupunta ngayon sa pamilya Qi para kunin ang ilang bagay. Hindi ko alam kung bakit ang mga malalaking pamilyang ito ay nagsipunte sa kanila. Naririnig ni Yehan ang maiingay na usapan mula sa lungsod sa ibaba, at may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Pamilya Qi, mas mabuti na lang na huwag ninyo akong pilitin na paligan ng dugo ang Qitian City. Ngayon, napakasigla ng Qitian City, maraming mga tagapagsanay ang nagtipon dito. Mula nang kumalat sa buong Zhuozhou ang nangyari sa Royal City ng pamilya Gong kahapon, at maging sa mga karatig na estado, nalaman ng marami na pupunta si Yehan sa pamilya Qi ngayon. Nangako ang pamilya Qi kay Yehan sa Royal City ng pamilya Gong, at ngayong araw, pupunta si Yehan upang kunin iyon. Gayunman, sa pamilya Qi ngayon, maliban sa pamilya Gong, halos lahat ng iba pang 11 pamilya ay nakipagsanib sa kanila. Sa pangunahing bulwagan ng pamilya Qi, matiaisang tinatanggap ni Qi Yuan, ang pinuno ng pamilya Qi, ang bawat makapangyarihang panauhin. Kahit hindi niya sila inimbitahan, alam niyang ang totoo nilang pakay ay hindi siya, kundi si Yehan. Mga matandang tuso, naisip ni Qi Yuan sa sarili, malaki na ang pinsalang tinamo ng pamilya Qi, pero gusto ninyong kayo pa ang makinabang sa huli. Dinala ng mga pamilyang ito ang kanilang pinakamahusay na mga anak, karamihan ay mga babaeng magaganda. Bagaman walang makakatumba sa kagandahan ni Gong Shouwuking na kilala bilang pinakamagandang babae, hindi rin naman sila nalalayo. Siyempre,
Dahil mga makapangyarihang pamilya ang nagdala sa kanila, hindi maaaring mga ordinaryong babae lang ito, lahat ay mga kagandahan na pinili mula sa milyon. Alam na alam ni Chi Yuan ang pakay ng mga pamilyang ito, matapos makita ang lakas na ipinakita ni Ye Han sa Royal City ng pamilya Gong, malinaw na ang kapangyarihan ni Ye Han ay mas mataas pa kaysa sa alinmang pamilya sa Suaozhou. Sa kanyang hawak na ideya ng Daoismo at sa di mapantayang lakas niya, gusto ng mga pamilyang ito na makipagkaibigan kay Ye Han, kahit sa pamamagitan ng pang-aakit. Hehe, si Ginoong Hanye ay nakapatay ng isang banal na hari gamit lamang ang isang suntok. Ang ganitong kakayahan ay bihirang-bihira sa buong mundo. Sa buong Central God Realm, o maging sa buong kontinente ng Diyos at demonyo, marahil iilan lamang ang maihahambing sa kanya, gaya ng unang emperador ng lahing Diyos, ang higanti ng lahing halimaw, at ang higanti ng lahing demonyo. Totoo iyan. Si Ginoong Hanye ay kaya nang patayin sa isang iglap ang mga unang antas ng banal na hari sa antas ng Nine Tribulation Supreme. Kapag umabot siya sa hindi masisirang antas, kahit ang mga gitnang antas ng banal na hari ay hindi na niya katapat. At kung makapasok siya sa antas ng banal na hari, kayanan niyang makipagsabayan sa isang banal na emperador, isang bagay na halos hindi pa nangyayari sa buong kasaysayan ng kontinente ng Diyos at demonyo. Sa loob ng bulwagan ng pamilya Qi, mataas ang paggalang ng mga malalakas na tao mula sa iba't ibang pamilya kay Ye Han. Sa likuran nila ay nakatayo ang mga kabataang babae na magaganda. Alam nilang nakatakda na ang kanilang kapalaran, ngunit hindi naman nila tututulan ang ideya na maging kasama ng isang lalaking tulad ni Ye Han, na kayang pumatay ng banal na hari sa isang suntok. Isang taong ganoon, sinong babae ang hindi maiibig siya? Sa mga oras na iyon, pumasok ang isang malakas na mandirigma ng pamilya Qi sa bulwagan at magalang na nagsabi, "Pinuno, dumating na po si Ginoong Hanye." Sa narinig na iyon, natahimik ang lahat sa bulwagan. Mabilis na lumabas si Chi Yuan. Xiaoyun, sumama ka sa akin upang salubungin si Ginoong Hanye. Isang napakagandang babae, mga 20 taong gulang, ang sinamahan ni Chi Yuan palabas ng bulwagan, hindi man lang nagpaalam sa mga panauhing naroroon. Nainis ang mga malalakas na bisita mula sa iba't ibang pamilya, ngunit agad din silang tumayo at sumama palabas kasama ang kani-kanilang mga alagad. Sa kalangitan ng Chitian City, dumating si Ye Han mag-isa, at agad siyang napansin ng mga tagapagsanay sa lungsod. Hindi na siya bago sa kanila, sino pa ba ang may lakas ng loob na lumipad sa ibabaw ng lungsod ng pamilya Qi kundi si Ye Han. Dumating na si Hanye. Naglakad siyang mag-isa patungo sa bahay ng pamilya Qi nang walang bakas ng takot, tunay ngang isang walang kapantay na mandirigmang kayang pumatay ng banal na hari sa isang suntok. Bihirang lumitaw ang ganitong uri ng tao sa Suaozhou sa loob ng 1,000 taon. Kahit pa matagal nang itinatag ang pamilya Qi, may lakas pa rin siyang mag-isa sa loob ng kanilang kuta, ang ganitong tapang at kumpiyansa ay walang kapantay. Lahat ng tagapagsanay sa lungsod ay tumangala, nakatingin kay Ye Han sa kalangitan. Sa sandaling iyon, lumitaw si Chi Yuan sa itaas ng pamilya Qi, kasama ang lahat ng makapangyarihang kasapi ng kanilang angkan upang salubungin si Ye Han. Ginoong Hanye, matagal na kayong hinihintay ni Chi Yuan. Sabi ni Chi Yuan. Bagaman hindi siya nagpapakita ng labis na pagpapakumbaba, naramdaman pa rin niya ang panginginig ng loob sa isiping nasa likod ni Ye Han ang isang napakalakas na puwersa. Ngunit matapos ang lahat ng sakripisyo at kahihiyang dinanas ng kanyang pamilya, hindi na paghihiganti ang laman ng isip ni Chi Yuan, kundi kung paano makasandal kay Ye Han. Kung makuha niya ang pabor ng ganitong sinaunang lahi at pamana, tiyak na tataas ang katayuan ng pamilya Qi sa Suaozhou. Pagkaraan, lumitaw din ang mga kinatawan ng iba't ibang pamilya sa likuran ni Chi Yuan. Nang makita ito, malamig na ngumiti si Ye Han. Chi Yuan, lahat ng malalaking pamilya ay narito sa iyong tahanan. Sa ganitong lakas sa likod mo, balak mo bang bawiin ang pangako mo? O iniisip mong hindi ko kayang lipulin ang iyong pamilya sa dugo? Sa narinig, nanginig ang katawan ni Chi Yuan, at napakislat ang mga puso ng mga bisitang mula sa malalaking pamilya. Ginoong Hanye, nagkakamali kayo ng pag-unawa. Hindi mangangahas ang pamilya Qi na sirain ang pangako. Ang mga pamilyang ito ay narito lamang upang makipagkita sa inyo. Mabilis na paliwanag ni Chi Yuan, habang tumutulo na ang pawis sa kanyang noo kahit si Ye Han lamang ang kaharap niya. Kabanata 2767. Ang mga salita ni Patriarch Chi Yuan ay totoo, Ginoong Hanye. Ngayon na ikaw ang iginagalang sa lupain ng Suaozhou, sino ang mangangahas na lumaban sa iyo? Ang binata ay isang walang kapantay na nilalang, at tiyak na tatayo siya sa ibabaw ng siyam na kalangitan sa hinaharap. Pumunta lamang ako sa pamilya Qi upang makilala ang binata, wala akong ibang layunin. Nagsalita ang mga makapangyarihang tao mula sa mga malalaking pamilya isa-isa, sa takot na ma-misinterpret sila ni Ye Han.
Nakita ng mga tagapagsanay sa Quezon City ang tagpong ito at sila'y labis na namangha. Nagkatinginan sila at sabay naisip, isang tao lamang ang kayang yamurak sa buong Suaojo. Maging ang mga kabataang babae na kasama ng mga makapangyarihang kalalakihan mula sa maharlikang pamilya ay namangha. Bagaman kumalat na sa buong Suaojo ang pangalan ni Yehan, ito ang unang pagkakataon nilang makita ng personal ang tulad Diyos na binata. Ang mga mataas at makapangyarihang pamilya ngayon ay lubos na natatakot kay Yehan, isang bagay na talagang mahirap paniwalaan. Oh, ganun ba? Kaya pala ako nagkamali sa inyo, Chi Yuan. Malamig na sabi ni Yehan. Handa na ba ang mga bagay na ipinangako ninyo? Pinunasan ni Chi Yuan ang pawis sa noo at agad na sumagot, huwag kang mag-alala, aking Ginoo, nakahanda na ang lahat ng kailangan mo. Mangyaring pumarito ka at pumasok sa aming tahanan ng Chi. Mauna ka na. Naglakad si Yehan sa kalangitan, at ang mga Chi Yuan at mga makapangyarihang tao mula sa malalaking pamilya ay nagbigay daan. Pumasok si Yehan sa tahanan ng Chi, na parang mga bituin na pumapaligid sa buwan. Ang tagpong ito ay naging alamat sa lupain ng Suaojo. Ang mga makapangyarihang tao mula sa mga maharlikang pamilya ng Suaojo ay nagbigay daan upang makalakad mag-isa ang binata sa unahan, isang tanawing parang mga bituin na umiikot sa buwan. Ang ganitong karangalan ay hindi pa kailanman naabot ng sinuman sa kabataang henerasyon ng Suaojo. Kahit pa dumating ang mga ninuno ng pamilya Gong o ng pamilya Gongsho, hindi sila bibigyan ng ganoong respeto ng mga pamilya. Ngunit si Yehan, na nasa kanyang 20s pa lamang, ay nakamit ito. Maaaring sabihin siya lamang ang nakayuko ang buong Suaojo sa kanyang paanan. Para bang nasaksihan ng lahat ang pagsilang ng isang alamat sa lupain ng Suaojo. Dinaglaon, muling naging abala at maingay ang buong Quezon City. Sa loob ng tahanan ng Chi, pinangunahan ni Chi Yuan at ng kanyang mga makapangyarihang kamag-anak si Yehan patungo sa bulwagan ng pamilya, kung saan siya umupo sa pinakamataas na luklukan, ang simbolo ng kapangyarihan. Hindi tinanggihan ni Yehan ang upuang ito. Sa pakikisalamuha sa mga ganitong uri ng tao, hindi niya kailangang ibaba ang kanyang sarili. Sa halip, lalo siyang iginagalang ng mga makapangyarihang pamilya. Sa bulwagan, lahat ng matitinding nilalang ng maharlikang pamilya ay nakatingin sa binatang nakaupo sa itaas, tila isang hari ng buong mundo. Ang kanilang mga puso ay magkahalong paghanga at kaba. Ang bawat isa sa kanila ay dati mataas na nilalang sa Suaojo, tinatangkilik at sinasamba ng marami. Ngunit ngayon, may isang tao na tumayong mas mataas kaysa sa kanila, at wala silang magawa kundi tanggapin iyon bilang mga mahihinang nilalang. Gayunpaman, sa totoo lang, si Yehan ay may alitan lamang sa pamilya Gong at Chi sa Suaojo, at walang labanan sa ibang pamilya. Kaya't masaya pa rin ang mga ito na makipagkaibigan sa tulad niyang malakas at may dugong makalangit na henyo. Sa ibaba, si Chi Xiaofeng ay nakayuko mula simula hanggang wakas, hindi manggahas na tumingin kay Yehan. Dati galit na galit siya kay Yehan, ngunit alam niyang mula ng year-okon ni Yehan ang pamilya Gong at Chi at katakutin ng buong Suaojo, imposible nang mapantayan niya ito. Alam niyang kahit sa buong buhay niya, hindi niya kayang maabot ang taas na iyon, lalo pat sa paglipas ng mga taon, lalo lamang sisikat at tatayog si Yehan. Ginoong Hanye, ito ang anak ng aking pamilya, si Chi Xiaoyun. Lumapit ang isang magandang babae, may hawak na alak at kopeta, at dahan-daang nagbuhos ng alak para kay Yehan. Bahagyang namula ang kanyang mukha. Umupo si Chi Yuan sa ibaba at ipinakilala ang babae kay Yehan. Ngunit nanatiling walang reaksyon si Yehan, at uminom lamang ng isang lagok ng alak. Nang makita ng iba na ipinadala agad ni Chi Yuan ang kanyang anak na babae kay Yehan, agad na nagkatinginan ang mga makapangyarihang lalaki sa bulwagan, iniisip kung paano rin nila maipapakita ang kanilang mga anak sa kanya, baka sakaling mapansin at magustuhan niya ito. Ginoong Hanye ay tanyag na ngayon sa Suaojo, tinatawag ng marami bilang walang talo sa ilalim ng banal na hari. Bihira ang ganitong reputasyon. Kung hindi mo mamasamain, may anak akong babae sa pamilya Zhou na nais kong ayalay upang maglingkod sa iyo, magtimpla ng tsaa, mag-alaga, at maglingkod sa habang buhay. Sabi ng pinuno ng pamilya Zhou. Hehe, kapatid Zhou, paano maihahambing ang iyong anak sa anak ng pamilya Wu? Si Mayor ko ay kaakit-akit, at bagaman hindi siya kasing ganda ng anak ng mga Gongshu, hindi rin siya gaanong nalalayo. Ang tulad ni Ginoong Hanye, kahit na tagapaglingkod lamang, nararapat na ang pinakamatangi. Sabi naman ng pinuno ng pamilya Wu habang tumatawa. Naku, mga kapatid, kapag tungkol sa kagandahan ng mga anak ng ating pamilya, ang si Ruo ng aming pamilya Beiming ay kilala bilang ikalawang pinakamagandang babae sa Suaojo. Hindi ninyo ito maitatanggi. Ang ganitong pambihirang talento ay dapat lamang sa isang tulad ni Jiruo. Dagdag pa ng pinuno ng pamilya Beiming.
Pagkatapos nito, ang mga pinuno ng iba't ibang pamilya ay nagsalita rin, isa-isang ipinagmamalaki at iniaalok ang kani-kanilang mga anak na babae. Kabanata 2768. Nang makita ni Chi Yuan ang tagpong ito, labis siyang nenas, ngunit kailangan niyang aminin na ang mga anak na babae ng mga malalaking pamilya ay pawang magaganda at kahanga-hanga. Sa pinakaunahang upuan, nanatiling kalmado ang mukha ni Yehan. Palihim siyang tinitingnan ni Chi Xiaoyun, namumula ang kanyang pisngi at tila may pag-asang kumikislap sa kanyang mga mata. Sa pagdating ng mga anak na babae ng malalaking pamilya, alin kaya ang pipiliin ni Yehan? Siyempre, hindi nandidiri si Chi Xiaoyun sa isang walang kapantay na tao tulad ni Yehan, sa halip, umaasa siya. Ngunit, siya ba ang pipiliin ni Yehan? Habang patuloy ang usapan ng mga makapangyarihang lalaki mula sa malalaking pamilya, lalong nagiging bastos ang kanilang mga salita, at umabot pa sa mga pahayag tungkol sa kasanayan sa pakikipagtalik. Dahil dito, namula ang mga anak ng mga pamilya at halos gusto ng ibaon ang mukha sa kanilang mga tuhod. Hindi na matiis ni Yehan, kaya't itinataas niya ang kamay upang patigilan ang mga ito, at malamig na sinabi. Makinig kayong lahat. Tanging ang sariling pagsisikap lamang ang magtatagal magpakailanman. Ang mga baluktot na paraan ay panandalian lang. Bukod pa rito, sanay akong mag-isa, at ayaw kong may sumusunod sa akin. Kung nais ninyong ipakita ang inyong katapatan, huwag ninyong ipahiya ang mga anak ng inyong pamilya. Bigyan ninyo sila ng kalayaan, sila ay mga tao, huwag ninyo silang gawing kasangkapan ng pakikipagpalitan. Pagkarinig nito, nagningning ang mga mata ng mga anak na babae ng mga maharlikang pamilya. Lumaki silang parang mga ibong nakakulong sa hola, tanggap ang kanilang kapalaran. Ngunit ang pinakanais nila ay kalayaan. Ngayon, sa mga salitang iyon ni Yehan, tila nabalot ang kanilang puso ng banal na liwanag. Napatigil ang mga mukha ng mga pinuno ng maharlikang pamilya, ngunit wala silang magawa kundi tumango. Chi Yuan, ang mga bagay na kailangan ko, dapat ay ibigay mo na sa akin ngayon, hindi ba? Malamig na tanong ni Yehan mula sa kanyang upuan. Tumayo agad si Chi Yuan at sinabi, huwag kang mag-alala, binata. Lahat ay handa na. Kahapon, nakinig ako sa mga paninira at lumaban sa iyo, at bilang paghingi ng tawad, inihanda ng aking pamilya Chi ang 7 ugat espiritual bilang handog kay Binata Hanye. Naway huwag mo itong tanggihan. Ang 7 ugat espiritual ay naisip lamang bigla ni Chi Yuan. Nang hindi umubra ang pagpapadala ng mga anak na babae, napagpasyahan niyang daanan si Yehan sa ibang paraan. At nang makita niyang ngumiti si Yehan, alam niyang tama ang kanyang ginawa. Kahit pa mawalan siya ng 2 ugat espiritual, sulit ito kung magiging kaibigan niya si Yehan. Nagkatinginan ang mga pinuno ng ibang pamilya, puno ng pagsisisi. Bakit hindi nila ito naisip? Hehe, ayos. Mula ngayon, kaibigan ko na ang pamilya Chi. Nakangiting sabi ni Yehan, tumayo mula sa upuan, at bumaba na parang tigre. Nagliwanag ang mukha ni Chi Yuan at agad niyang inakay si Yehan papunta sa likurang bahagi ng bulwagan. Sa huli, nakuha ni Yehan mula sa pamilya Chi ang 7 ugat espiritual, pati na ang 12 banal na lotes, ang bato ng yin-yang, at Luo Liuguang. Sa bandang huli, magalang siyang inihatid ng pamilya Chi palabas ng Chitian City. Ang 12 banal na lotes ay hindi masama. Kapag naperpekto ang paglinang dito, bawat isa ay kayang tiisin ang isang hampas ng banal na emperador. Sayang nga lang at sa kasalukuyan kong lakas, hindi ko pa ito mapipino. Ang Luo Liuguang naman ay kayang kontrolin ang kapangyarihan ng 5 elemento, maaari ko itong gamitin muna. Sa isang lambak, pinagmasdan ni Yehan ang mga kayamanang nakuha mula sa pamilya Chi. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang jade na parang shuttle, at naroon ang kapangyarihan ng 5 elemento ng langit at lupa. Ang bagay na iyon ay mala jade ang anyo, may mga misteryosong ukit na ron na kayang tumawag sa lakas ng 5 elemento. Kapag nagtipon ang 5 elemento sa loob nito at pinakawalan, magiging mapanira ang isang hampas. Pagkatapos nito, pumasok si Yehan sa mundo ng mga Dawista at sinimulang pinuhin ang Luo Liuguang. Bagaman hindi pa niya kayang pinuhin ang mga bagay tulad ng 12 banal na lotes, ang Luo Liuguang ay kaya niya. Ang kapangyarihan nito ay nakadepende sa lakas ng tagapagsanay, mas malakas ang gumagamit, mas malakas ang 5 elementong maipapatawag nito. Ipinatong ni Yehan ang kanyang isipan sa Luo Liuguang, at pinagsama rito ang isang patak ng kanyang dugo upang simulan ang pagpipino. Sa kasalukuyan niyang lakas, hindi mahirap para sa kanya ang pagpipino ng Luo Liuguang, ngunit ang hamon ay kung paano niya mailalabas ang buong kapangyarihan nito. Hindi basta-basta iniingatan ng pamilya Chi ang ganitong uri ng kayamanan kung hindi ito pambihira. Kung isang banal na hari ang makapipino nito, maaari niyang ganap na lamangan ang sinumang banal na hari sa labanan, at maging magbanta pa sa buhay ng isang banal na emperador.
Bangon! 3 araw na magkasunod na pinino ni Yehan ang Luo Liuguang, at sa wakas ay nagtagumpay siya. Sa isang utos ng isipan, kusa itong lumutang sa kanyang harapan, at ang mga misteryosong ron ay kumikislap sa jade na katawan nito. Agad na nagtipon ang kapangyarihan ng 5 elemento sa langit at lupa. Kung hindi dahil sa mga espesyal na katawan tulad ng katawang 5 elemento o banal na ugat ng 5 elemento, imposibleng makontrol ang ganitong lakas. Ang Luo Liuguang na ito ay tunay na isang napakagandang kayamanan. Hinawakan ni Yehan ang Luo Liuguang at nilero ito sa kanyang kamay. Pagkatapos mapino ang Luo Liuguang, itinungon niya ang kanyang atensyon sa bato ng Yin Yang. Tulad ng hinala niya, ito ay kapareho ng bato ng ginto na pagmamay-ari niya. Taglay ng bato ng ginto ang kapangyarihan ng metal, habang ang bato ng Yin Yang naman ay naglalaman ng kapangyarihan ng Yin at Yang, dumadaloy itong parang dagat na walang hanggan kapag sinisiyasat ng kanyang kamalayan. Hehe, sa bagay na ito, tila maaari kong itaas pa ang aking talento sa mas mataas na antas. Bahagyang ngumiti si Yehan. Ang kanyang mga likas na kakayahan, ang malayong paningin at pagpapatigil ng oras, ay nangangailangan ng Yin at Yang upang mas mapalakas. Sa katunayan, hindi niya kailanman nakalimutan ang dalawang kakayahang iyon. Sa huli, buong kontinente ng mga Diyos at demonyo ay nasa ilalim ng kanyang paningin. Kabanata 2769. Siyempre, ito ay hinuha pa lamang ni Yehan sa ngayon, at ang kakayahan niyang patigilan ang oras ay may malaking tulong sa kanyang lakas sa pakikipaglaban. Sa kasalukuyan, kaya lamang ni Yehan na patigilan ang lahat sa loob ng 10,000 metro sa paligid niya, at para sa mga makapangyarihang tagasanay, hindi niya kayang pigilan ang alinman sa kanilang mga kilos, maliban na lamang kung patuloy niyang mapapahusay ang kakayahan niyang patigilan ang oras. Habang ginagawa ang nais niya, sinimulan ni Yehan na sipsipin ang lakas ng Yin at Yang mula sa batong Yin Yang, at patuloy itong sinisipsip papasok sa kanyang katawan. Sa itaas ng kalangitan, isang bughaw na banal na ibon ang lumipad sa himpapawid. Sa paglawak ng mga pakpak ng banal na ibon, natatakpan nito ang paligid ng 1 kilometro. Sa likod ng banal na ibon, isang lalaki ang nakasakay, ang kanyang katawan ay nakaupo ng tuwid, at ang kanyang buong diwa ay nakapokus sa pagninilay. At ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Yehan. Matapos niyang sipsipin ang lakas ng Yin at Yang sa mundong Xuanman, hindi na siya nagpatuloy. Sa halip, kinuha niya ang isang halimaw at nagtungo patungong banal na estado. Maaari ring samantalahin ni Yehan ang panahong ito upang patuloy na magsanay ng iba pang mga sining pandigma. Ang aking avatar ay nakauunawa ng batas ng yelo. Sa sandaling iyon, biglang iminulat ni Yehan ang kanyang mga mata, at naramdaman niyang kayanan niyang kontrolin ang batas ng yelo. Kaagad, sa isang kaisipan ni Yehan, ang mundo sa paligid niya ay naging napakalamig. Ang batas ng yelo ay nagyelo sa buong paligid, dahilan upang manginig sa takot ang halimaw na sinasakyan ni Yehan. Tama nga, kumikinang ang mga mata ni Yehan, at unti-unting naglaho ang batas ng yelo na nagtipon sa paligid niya. Ang kanyang avatar ay patuloy na naglalakbay sa daigdig ng mga Diyos, at ngayon ay naunawaan na nito ang batas ng yelo. Sa kasalukuyan, nakabisado na ni Yehan ang batas ng ginto, ng mahika, ng kulog, at ng yelo, 4 na kapangyarihan ng batas. Dahil sa aking avatar na umuunawa ng mga batas para sa akin, papalapit na ng papalapit ang oras ng pagpasok ko sa Immortal Realm. Bulong ni Yehan sa kanyang sarili habang nakatingin sa mga bundok at ilog sa ibaba, at dumadaan ang mga kagubatang sinauna sa kanyang paningin. WEEP. Bigla, may matinding nakakatakot na presensya ang nagmula sa likuran ni Yehan. Ang tunog ay napakatalas at may dalang napakalakas na pressure, dahilan upang ang halimaw na sinasakyan ni Yehan ay matakot at halos maparalisa sa bigat ng enerhiya mula sa langit. Naramdaman ito ni Yehan at napakunot ang noo. Maya-maya, isang mas malaking halimaw ang lumitaw sa kalangitan sa tabi ni Yehan. Ang halimaw na iyon ay kulay dugo ang buong katawan, may mga matatalas na kuko na tila mga espada, at mga pakpak na mahigit 10,000 metro ang haba, tinatakpan nito ang araw. Hoy! Ang sinasakyan mo ay ang banal na Agile ang lumilipad, hindi ba? Malapit na ito sa bundok ng mga demonyo. Pagdating doon, baka mawalan ito ng lakas ng loob na pumasok. Gusto mo bang tulungan ka namin? Sa sandaling iyon, mula sa likod ng dugong halimaw, isang dalagang nakatingin kay Yehan ang nagsalita. Kasama niya ang isang babae, isang binata, at isang matandang lalaki. Xiaoya, nakikialam ka na naman sa ibang tao. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo, huwag kang basta-basta nakikipag-usap sa mga hindi mo kilala, malamig na sabi ng babaeng nakaputi na nasa tabi ng dalaga, sabay sulyap kay Yehan. Ang dumaan sa bundok ng Momay ay parang humihingi ng kamatayan. Tama, Xiaoya. Kahit hindi mukhang delikado ang taong iyan, mas mabuting mag-ingat tayo habang naririto.
Sabi naman ng binatang kasama nila. Pero papasok na siya sa bundok ng mga demonyo. Siya ay isang siyam na tribulasyong kataas-taasan. Kung walang magpoprotekta sa kanya, mamamatay siya sa mga kuko ng mga mababanges na halimaw doon, sabi ng dalagang si Xiaoya na halatang naawa. Binibini, salamat sa iyong kabutihan, ngunit hindi na kailangan, magaan ang ngiti ni Yehan sa dalaga. Kita mo, hindi man lang pinahalagahan ang kabaitan mo. Tara na, sabi ng babaeng nakaputi, saka pinatakbo ang halimaw na sinasakyan at mabilis na lumisan. Hindi na nag-isip pa si Yehan at nagpatuloy lamang sa kanyang paglalakbay patungo sa bundok ng mga ugang demonyo. Habang siya ay lumalalim pa sa loob, ramdam niyang napakarami ng malalakas na presensya sa loob ng bundok, ngunit nang pakawalan niya ang sarili niyang aura, ang mga halimaw na nagkukubli sa bundok ay hindi naglakas loob na lapitan siya. Matapos kong malampasan ang bundok ng Momay, naroon na dapat ang estado ng walang hangganan, bulong ni Yehan habang nakatingin sa unahan. Huho! Sa sandaling iyon, sunod-sunod na malalakas na dagindong ang umalangaw-ngaw mula sa kalangitan sa harap niya. Nakatitig si Yehan, at napakunot ang noo. Sila pala. Hindi nagtagal, isang eksenang pa ng labanan ang bumungad sa kanyang paningin. Dalawang dambuhalang halimaw sa langit ang umaatake sa apat na tao. Ang matandang lalaki ay nakikipaglaban pa rin, ngunit ang iba ay sugatan na at nasa bingit ng pagkatalo. Xiaoya, dali, harangin natin ang demonyong ito. Ate Ruolan, halos umiiyak na sabi ni Xiaoya, habang ang kanilang mga katawan ay puno na ng mga sugat. Nang makita ito ni Yehan, isang hakbang lang ang ginawa niya, at agad siyang lumitaw sa harap ng labanan matapos lampasan ang 10,000 metro. Kailangan nyo ba ng tulong? Kailangan nyo ba ng tulong? Kabanata 2770. Lumitaw si Yehan sa labas ng larangan ng labanan. Nang marinig ito, natuwa ang dalagang si Xiaoya at agad na tumingin kay Yehan, ngunit nang makita niyang ito pala si Yehan, bigla siyang nagbago ng ekspresyon. Umalis ka agad, sabi niya nang may kaba. Ito ay pares ng lalaki at babaeng langit na demonyo, napakalakas nila. Ang babaeng nakaputi at ang binatang nakikipaglaban sa langit na demonyo ay nakita rin si Yehan. Nakasalubong na rin nila ito sa daan kanina. Mayabang at mapusok, kung gusto mong tumulong, isama mo si Xiaoya at umalis kayo rito. Sigaw ng babaeng nakaputi kahit nasa panganib. Pareho silang nakarating sa perpektong estado ng pagka-immortal, at maganda ang kanilang kakayahang lumaban, kaya nilang makipagsabayan sa isang kalahating banal. Ngunit ang langit na demonyong ito ay katumbas ng isang banal na hari ng tao, mas malakas pa kaysa sa karaniwang banal na hari. Kahit silang dalawa ay hindi kayang harangin ito ng magkasama. Nang marinig iyon, umiling si Yehan, ngunit hindi siya nagalit. Alam niyang ang babae ay nagmamalasakit lamang. Sa paningin ng lahat, si Yehan ay isang siyam na tribulasyong kataas-taasan, at ang lakas niya ay tila mas mababa pa kaysa sa dalagang si Xiaoya. Isang hakbang ang ginawa ni Yehan, at biglang sumiklab ang kanyang enerhiya sa buong katawan. Ngunit bago pa siya makakilos, isang nakakatakot na liwanag ng espada ang biglang lumipad mula sa kanyang likuran, diretsyong tumama sa langit na demonyo. Walang hiya kang halimaw. Paano ka naglakas loob na makipaglaban sa lahi ng tao? Boom! Pagkatapos ng sigaw, ang nakakatakot na liwanag ng espada ay tumama na sa katawan ng langit na demonyo. Napakalakas ng isang iyon, napaatras pa ang langit na demonyo ng ilang metro. Taong nasa kalahating banal na antas. Sigaw ng langit na demonyo, na ngayon ay galit na galit. Sa likuran ni Yehan, isang binatang nakaputi na parang nyebe ang lumakad habang may tangan na espada. Mayroon siyang maamong mukha, matangkad at tuwid ang tindig, at ang buong katawan niya ay nababalot ng liwanag ng mga batas. Napakalakas ng kanyang presensya. Pagkalipas ng ilang sandali, dalawang iba pa ang lumitaw, isang binatang nakasuot ng berde at isang matandang lalaki, na tumayo sa tabi ng binatang nakaputi. Matandang Jian, iniiwan ko na sa iyo ang halimaw na ito, malamig na sabi ng binatang nakaputi habang ibinabalik ang espada sa kanyang kaluban. Opo, Ginoo. Umaban si matandang Jian, at sa isang iglap ay naglaho siya, tumawid sa kalangitan. Isang nakakatakot na puwersa ang biglang sumiklab, at pagkatapos ay itinaas niya ang espada, pinunit ang langit at lupa, at ibinagsak ito. Isang marka ng espada ang nabuo sa kalawakan. Banal na emperador ng tao. Nang makita ang nakakatakot na atake ng espada, natakot ang demonyo, ngunit huli na. Ang buong espasyo sa paligid ay naipit ng lakas ng espada, at wala na siyang takas. Sa huli, siya ay nabura sa ilalim ng isang hiwa. Kasuklam-suklam na lahi ng tao. Nang makita ito, ang isa pang langit na demonyo ay nagnitngit sa galit, ngunit halatang natakot din. Agad itong tumalikod at tumakas, naglaho sa kagubatan at hindi na muling nakita.
Patay na ang isa at tumakas ang isa, kaya natapos na rin ang labanan. Si Yehan ay bumalik sa kanyang kalmadong anyo at tahimik na tumayo sa isang tabi. Maraming salamat, Ginoo, sa pagliligtas sa amin. Pagkatapos ng lahat, lumapit ang babaeng nakaputi kasama ang binata at matandang lalaki sa harap ng binatang nakaputi, at magalang na yumuko. Tumakbo rin si Xiaoya papunta sa kanya, halatang nag-aalala sa mga sugat ng babae. Hehe, walang anuman iyon. Tutal, lahat kayo ay sugatan. Malapit na rin tayong tumawid sa bundok ng Momay, bakit hindi na lang tayo maglakbay ng sabay para may mag-alaga sa isa't isa? Magalang na sabi ng binatang nakaputi. Narinig iyon ni Liro Olan at tumango. Alam niyang ginagawa iyon ng binatang nakaputi para sa kanilang kabutihan. Sa lakas ng grupo ng binatang ito, hindi nila kailangang makisama sa kanila, ginagawa lang nila iyon dahil sa kabaitan. Ang paggalang ay mas mabuti kung susundin, sagot ni Liro Olan, at sumakay silang lahat sa halimaw na sinasakyan ng tatlong binatang nakaputi. Ang halimaw na iyon ay isang gintong leon na halos kapantay ng mga langit na demonyo sa lakas. Kuya, sumama ka na rin sa amin. Nakalimutan kong pasalamatan ka kanina. Masayang sabi ni Xiaoya kay Yehan, na nakatayo pa rin mag-isa sa himpapawid. Alam niyang handa itong tumulong kanina bago pa dumating ang iba. Tumingin din si Liro Olan kay Yehan. Ang binatang nakaputi ay sumulyap kay Yehan, bahagyang nagulat, ngunit ngumiti rin at nagsabi, napakadelikado ng bundok ng Momay. Kung gusto mong tumawid, mahihirapan ka kung mag-isa. Kung hindi mo mamasamain, sumama ka sa amin. Maayos, tumango si Yehan. Kanina pa, nang muntik na siyang kumilos, tumakbo ang sinasakyan niyang agila dahil sa takot sa dalawang langit na demonyo, kaya't mabuti na ring sumama siya sa mga ito. Pagkatapos noon, sumakay silang lahat sa gintong banal na leon at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay papasok sa kailaliman ng bundok ng Momay.